Ay, magandang gabi mga boss. Ay, nako. Gulo-gulo. Ito, 2 days ago pa pala to. Sa Senado ito At merong 94,000 views. 2 days ago. Si Kimo, nagbigay ng manifestation on exile of former resident. Ewan ko bakit pinababayaan itong mga ganito, no? Senado ho ng bayan to, hindi naman Senado ni Duterte ito. Ba't naman ito? Yan o, si Senate President Tito Soto. Senator Padilla delivers manifestation on the exile of former. Bakit? Also give his manifestation is Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Recognize daw. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong pinunong mayorya. Bago ko po umpisahan ang aking manifestasyon, meron lang po akong isang maikling video. Bakit? Walang dasal. Dati pag gaano ka, nagdadasal ka pa. Pero may maikling video. No? Magiging reaction dito, talagang sayang ang sweldo nito. Yun ang video, i-forward ko na. Yun ang video, yun yung si Marcos Sr. na nilibing, ganito. Acting on an arrest warrant issued by the International Criminal Court. Now, the ICC alleges Duterte committed crimes against humanity in his brutal crackdown on drugs that killed. I have seen him, and he's okay, but he's so thin, skin and bones. Former President's team sought an indefinite suspension, stating that Duterte is supposedly not fit to stand trial. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country. At so be it. Ganun lang. This is the legal. Salamat. Ginoong Pangulo, February 25, 1986 po, nang tinidnap si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa Pilipinas. Senado ho yan alam naman ho lahat nilang mga senador dito na hindi naman kinidnap si Digong. Pero bakit pinababayaan ito sa Senado na nagsasalita ng ganito? Senado ho ng Pilipinas yan Wala ho talaga mangyayari. Recognize para magsalita lang ng ganito itong senador na to. Pinabayaan lang nilang mag-cut yan. Tuloy. Patungong Hawaii. Kasabay po ito ng people power. Sinasabi niya kinidnap daw ng Amerikano si Marcos Sr. Talagang tanga to Hindi naman kinidnap si Marcos Sr. Niligtas ng Amerikano. Kung inabutan si Marcos Sr. sa Malacanang at hindi sinatangay ng Amerikano, baka nagkapera-pera susedo. Di ba? September 7 po, 1993, nailipad ang katawan ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Hawaii papuntang Pilipinas. November 18 po, 2016, sa isang pribadong seremonya, inilabas ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Ilocos Norte, dinala sa libingan ng mga bayani sa Taguig, Metro Manila, at doon po siya inilibing. Mukhang Mongoloid Kapag binilang po ang mga taon, magmula po nung
1986 papuntang 1993 kung saan po siya ibinalik sa Ilocos Norte. 7 taon po yon, 7 buwan. At noong naman siya po ay nailibing, 2 taon, 23 taon. Ang suma total po, ang ating pong kababayan, ang Pilipinas po ay naghinagpis ng mahigit na 30 taon. Sa ating pong kasaysayan, nakita na po natin ang mapait na halimbawa ng pagkakawalay ng isang dating Pangulo sa sariling pamilya at bayan. Si Ferdinand Marcos Sr. ay dinala sa Hawaii. Tama na. Magbabasa na lang ako ng comments. Putres ka. Maglingkod ka sa taong bayan, sabi ni isa. Nabuang ka na naman, Robin. Hindi na yan makakabalik. Kung ano-ano pinagsasabi mo, hindi naman yan ang usapan. Mga comment, oh. Wala sa lugar yung kagaguhan mo. Ito, dapat lang at karapat dapat makauwi na sa Pilipinas ang dating Pangulong PRRD. Kung ganito tayo, ilipat na lang natin ang Pilipinas sa Netherlands. At lahat ng kriminal, haba yan, makadigong. Ito na isa. This man is a senator of Duterte's, not the Filipino people. He should be ashamed of himself. Oh. Diba? Ito. Kung di mapanagot ng gobyerno ito ang nakarang presidente, paano ako magtitiwala sa gobyernong ito? Na kaya nilang panagutin lahat ng nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun nga di ba? Dito tayo kay pinakita ko lang sa inyo yung abnormal, no? Abnormal. Yung senador ni Duterte, no? Ang pagtataka ko lang talaga dyan, mga boss, bakit pinababayaan ng Senado na ginagamit yan ng mga senador? Titigong. Tanong lang. Tito Soto. Bilib pa naman ako sa'yo kung ganyan. Minsan si Bato. Ngayon, ito na naman. Tapos si Aimee na naman. Ang mangyayari yan, hindi naman yan ang pag-uusapan. Flood control. Pag nanakaw, tapos bigla papasok ng ganyan yung mga senador dyan. Pinababayaan. Ewan ko. Dito tayo kay ito ang mga posibleng mangyari. Dito sa nangyayaring investigasyon nato. Dito tungkol sa korupsyon, no? Ito mismo si dating whistleblower Jun Losada. May babala sa mga titistigo sa flood control. Hiramin natin itong meron nung itong one day ago, 492,352 views. Kay Idol Julius Babaw to Pagyan natin to. Medyo mababa to pero putulin ko na. Meron lang akong mga gusto marinig Si Jun, kaugnay sa kanyang pagiging testigo sa nationwide broadband project sa termino ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2022 nang mabilanggo si Jun sa kasong graft kaugnay sa pabor na binigay niya umano sa kanyang kapatid noong siya ay sa gobyerno pa. Kasama ni Jun makulong ang kanyang kapatid. Wala rin umanong pinagsisihan si Jun nang lumantad siya bilang whistleblower noon. Napakaswerte natin ngayong hapon dahil Nagbigay lang ng pabor sa kanyang kapatid nung nasa gobyerno pa siya. Nakakasuhan ho ng graft. Putres. Baryang-barya si Jun Losada sa mga nangyayari ngayon. Diba? kasama natin mismo sa ating studio, walang iba kundi si Mr. Jun Losada. Sir Jun, welcome po. Good afternoon, magandang hapon sa inyo, Julius, Tintin, at sa mga nakikinig po sa atin lahat ngayong maulan na hapon. Na hanggang ngayon, yun pa rin. Oo. Greed is still the bottom line ng problema natin ngayon sa ating bayan. So, Jun, you were in jail or in prison for how long? 3 years ako sa Bilibid. Oo. Can you refresh our memories kung paano ka napunta doon sa bilangguan? Kasi, yun nga, bilang testigo ko doon sa NBNCTE, no, sa Senado, sabi niyo nga kanina, pinaalala rin ni Gio na napakalaki talagang kaguluhan na noon. No? At ganyan, kaya nga sabi ko, ito, mauulit na naman itong nangyayari ngayon kasi pagkatapos nung ilang buwan yun
Kasi mula 2007 hanggang 2008, tapos papunta na ng 2009, may mga nagra-rally pa rin, no? Napahupa yung sinabing sinampahan na ng kaso. Yung mga opisyal. Oo, yung mga kasangkot, no? Yun na nga yun. Hindi lang sana mapaalala natin sa mga nagagalit na kalooban ngayon, yung talagang humingi ng katarungan. Kasi dito, pagka dinala na sa korte, wala nang media ron. Iba na usapan, kumbaga. Iba na. So, ganun ang mangyayari So doon. you see a pattern sa mga nangyayari ngayon Yeah. nung ikaw ay tumayo bilang testigo. Ganyan din. Oo, halos. Parang ganyan din. Halos sabi ko nga, nadidedyo po na ako nito, no? Kaibahan nga ngayon, ako yung nanonood ngayon, no? Oo. Sabi ko, ganito pala pakiramdam nung panahon ko, yung mga nanonood din, no? So, ganyan yan. Kaya, kung pakikinggan mo yung mga akusado ngayon, masasabihin nila, sampahan niyo ako ng kaso. Tigigil na yung investigasyon na yan. Sampahan niyo na ako ng kaso. Idali niyo na yan doon. Closed door investigation na yan. Di ba? Tapos pagkatapos yan, magsasampa na ng kaso. So ang mangyayari dyan, pag sinagsampa na ng kaso, pagka non-bailable yung isasampang kaso, dadalhin sa jail nga yung mga akusado. Pero yun, dahil non-bailable, hindi pa sila nahahatulan. No? At saka habang dinidinig o diringgin yung mga kasong sinampa sa kanila, mananatili sila kung saan man mapipili na kung saan sila ilalagay na facility, detention facility. Kasi palibhasa, mga matataas na posisyon sa gobyerno to, hindi naman yan ilalagay sa pangkaraniwang city jail. Siyempre. Di ba? Usually, yan sa Custodial. sa custodial facility ng PNP. Kung ano man, ng PNP. So, at yan nga, sasabi ko nga, kumpara mo sa Bilibid yung mga yan, parang mga resort yung mga yan, no? So, at magtatagal yan. Pagka medyo lumamig na, malamang at malamang, maakwit na naman. Di ba? Pero yung mga maliliit na, sabi ko nga, no, yung mga maliliit na mga tao, no, katulad dun sa amin, kami rin, nagdinig. Testigo ako ng gobyerno, 3 kaso. So, nandun ako sa Kaliwanong doon sa Sandigan. Nag-testimonya, lahat-lahat. Dami. Pagka laon-laon, na-quit din yung mga akusado kasi insufficient evidence. Walang nagpatunay daw na tinanggap talaga nila yung mga ganong halaga, ganon. Tapos, pagkatapos pagdinig ng 3 kaso, ililipat lang ako ng kabilang upuan, ako naman yung akusado. Hindi ba? Baliktad. Ganun Ang talaga. sitwasyon. So, wala ka ng proteksyon doon. At pagkatapos nga ng ilang taon, no? Na-convict kami, nahatulan kami, dahil kahit wala rin naman na dahil dun sa, if I can quote verbatim, para walang we were convicted because the brothers had the state of mind of committing fraud. Inisip daw namin na gumawa ng masama. So, dahil yun ang ruling ng West, legal na yun. At in-uphold to, di ba, ng Supreme Court? In-uphold din ng Korte Suprema yun. So, ganun siguro, makikita mo nga, dito na naman sa mangyayarin to, yung mga malalaking isda, malamang insufficient evidence yan. Sa nakikita ko nga, parang medyo kulang. Kulang pa, no? Kasi puro mga wala silang direktang communication doon sa mga sinasangkot nila mga opisyal ng gobyerno. Merong in-between na mga taong binabanggit. Malamang yan, lahat yun, sunog yung mga yun. Yung mga in-between na yun. So, ang malinaw dito, sinasabi mo sa amin ngayon na hindi ito overnight. Itong resulta nito, it will take years bago magkaroon ng hustisya. Dekada pa nga. Dekada. Matindi to, no? Pero, So, dekada. Itong mga investigasyon na to, pag dumating na ho sa korte ito, kasi mga nag-iimbestiga naman, hindi naman sila pwede magpakulong. Di ba? Kaya itatala na sa korte. Pag sa korte, iba na usapan dyan. Wala nang media aabuti ng dekada. Ilang taon na lang si Bongbong na mauupo. Si PBBM. Wala na. Maganda ho itong pinag-usapan nila linawin ko lang, if you were a state witness during that time, bakit kinasuhan ka? Di ba dapat immune ka from any prosecution? Kasi nga state witness ka Kasi nga, alam mong institusyon ng mga gobyerno sa Pilipinas, sumusunod ayon kung sino sa nakaupo Hindi naman sumusunod kung ano yung ayon sa Kaya nga, siguro I will go back, lagi kong sinasabi, sarili kong karanasan na
the way I see it, we really do not have a justice system. Kasi ang justice nga, justice is what is just, what is fair, what is good. In this country, even if it's unjust, unfair, or outrightly bad, basta ni-rule ng West yan, legal na yan. So, katulad yan, state of being a witness for government, depende kung sinong administrasyon na nakaupo. Eh kung sabihin na lang natin na halimbawa lang sa pag-uusap at para rin sa mga nakikinig sa atin, eh ang pumalit na administrasyon, iba naman ang kalooban tungkol sa bagay na to. Pwedeng magbago. Natural, kasi iba na yung Secretary of Justice noon. Bakit ang pagiging state witness, yung igting ng pagpuprotekta sa'yo, magbabago yan. Depende kung sino na, ilang taon na lang, wala nang 3 taon, matatapos sa administrasyong Marcos. Eh kung sakali na yung pumalit dyan, kaibigan itong mga akusado ngayon. Eh sa dami ng pera nila, magbigay lang ng ilang bilyon yan para ipanalo yung next presidential election. Bayad na naman yung ticket mo. Get out of, kumbaga sa larong Monopoly, yung get out of jail mo, di ba? At sigurado yan, yung maliliit na taong na-mention dyan, yung tumanggap doon ng pera na inabot para sa isang personalidad, yung sunog lahat yan. What do you mean by sunod? Parang, ano? Bilibid lahat yan. Yun ang sacrificial love, para mga ganun. Oo. Wala nga, kaya sabi ko nga, Parang yung Cambe, yung ano ni Revilla, di ba? Siya yung namatay na sa kulungan. Pero si Revilla, naging senador pa. Yung pinapasoling 124 million, bukas kayo sabi niya. O ngayon, yung pinag-uusapan pa rin, di ba? Wala ho talaga eh. Dapat talaga magkaroon tayo ng isang leader na military takeover. Parang kagaya nung sa Africa, lahat yung mga kurap na yan, kulong. Tapos, militar na talaga. Wala yung problema. Di sa atin. Yung militar, gamit ng politiko. Yung pinag-aral ng mga PMAer na pinag-aral ng gobyerno ng Pilipinas, nung nakapagtapos, nagsilbi, hindi sa taong bayan, kung hindi dun sa, di ba ba to? Tuloy. ulit lang to. Nakikita ba sa media pag sinabi, nasa custodial facility na yung akusado? Hindi naman eh. Tama. Kikita niyo ba yung buhay nila ron? Eh since kung mga nakaupo pa yan, na nasa termino pa nila, papayagan pa nga magtrabaho yan dun eh. Di ba? May sweldo pa rin yung mga yan dun. Di ba? Samantala yung pagkaraniwang Pilipino. Kasi nga, may sweldo pa rin nga doon. Kasi nga, hindi pa sila hindi pa nahusgahan ng judge na sila guilty beyond reasonable doubt. Tuloy. Na binabaha, yung dati naglalakad lang siya, ngayon magbabayad siya ng 100 piso sa tricycle para makalabas siya ron sa sakayan niya. Eh kung minimum wager lang siya, ubus na. Yung minimum wage niya, dun lang sa bayad niya sa tricycle para wag siyang maglakad sa baha. Pagkatapos ng 21, baka akala nung nagpahayag na. Ayun nga, may mga sasampahan ng kaso, may mga ganon. Saka ito naman mga assets na to, i-freeze lang naman to eh. Hindi naman to babawiin eh. Mababawi lang yan pag nagkaroon na ng ruling yung korte pagkatapos ng ilang dekada. Ay, yung mga anak nila noon, mamanahin lang yan. Dekada, no? Grabe. Of course, we hate to be pessimistic about this, Jun, no? Pero ano nakikita mong solusyon? Meron pa ba? Julo sa akin nga. Meron pa ba solusyon dito? Hindi ako pessimistic. Sinasabi ko lang yung totoo. Realistic. Realistic. Kasi ako, 2008, so 17 years ago, nung ako yung nasa gitna ng kaguluhan yan ng Senado, But in that particular case, 17 years na sinakripisyo namin ng pamilya ko sa bayan ito, di ba? was ordered to do. At ngayon na nakikita ko, sabi ko, wag naman sana may mga isakripisyo na naman. Kaibigan nila Di ba? na si Mr. Aguirre. Uulit lang to. Ang magagawa rito, sabi ko nga, si St. Thomas Aquinas, Tomasino kami. So, meron siyang sinulat o pinaigting niya yung pagsusulat. Sabi nga, how do you deal with such an unjust system? So, he wrote parang a doctrine. Sabi niya, this is how you deal with an unjust system.
may 3 siyang kondisyon na ibinigay sa mga nananampalataya kay Kristo. Sabi niya, there must be a grievous situation that warrants such an action. Meron talaga napakalubha ng kalagayan na kumbaga hinihingi na yung pagkilos ng tao, no? Sabi niya, but you must exhaust all peaceful means to resolve that situation. Hanap. Mahaba pa po yan. Yun lang yung gusto kong marinig. Ganyan ho mismo ang nasa isip kong mangyayari dyan. Sa mga investigasyon na to, wala akong patutunguhan. Pipris yung asset. Pris lang naman eh. Oh, sabi ni Julio Sada, di ba? Hindi naman kinukuha ng gobyerno, nakapris lang siya. Kanila pa rin. Mamanahin pa rin ng kanilang mga anak. Oh, di ba? Siya na ho mismo nagsasabi yan eh. Inabot niya yan eh. Nangyari sa kanya. Siya pa yung nakulong. Oh, di ba? Maraming nakukulong, nakakalaya din pag nagpalit ng administrasyon. O, di ba? Wala. Malungkot, pero yan ang realidad, sabi nga ni Julio Sada. Hindi pessimistic, sabi niya. Realistic lang ako, yan ang mangyayari dyan. O. At yung mga taga-abot na yan, sila makukulong. O, sila umabot eh. Dahil kita nyo, lahat ng tinuro ni ito, yung head ng DPWH ba yun? Yung engineer na, kalimutan ko pangalan ng animal na yun. Tinagturo siya, di ba? Mga senador, sila si Binay, lahat tinuro. Bigla may dumating naman na isang si Raulo. Eto, si Gutesa, napakamot sa ulo ng sitahin ni Marcoleta sa binabasang salaysay. Ano ba klase testigo naman ito kinuha ni Marcoleta na to? Halatang halata naman. Ito, 21 individual pinaimbestigahan na ng NBI dahil sa anomalyang flood control projects. Wala eh. Puro Bago ibaba ang nasabing basura, ito, merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ano, hindi ko makita na putol na siya. Naman na bawa nito. Kaya to, surprise witness ni Marcoleta raw ito, na tinawag ni yung isang congressman na ayan, nag-testigo dyan, na dinidiin yan, na nagdadala siyang pera kay Jaime ko, tsaka kay si Romualdez. Yan ang papel niyan eh. 3 sila eh. Ba? Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Bata rin ni Duterte yun eh. Itong ano natin, may oras pa tayo. Magkukulab tayo eh. Tuloy natin. Paki-raise yung right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Sa dami ng senador, Marcoleta, ba't ikaw ang aanyayahan? Ha? Para basahin mo yung salaysay niya. Ba to? Putangin na ng mga to. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po. O, yung notaryo na yun, peke tinanggi nung nagnotaryo na hindi raw siya. O, tuloy. Ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Tingnan mo. Yun lang, babasahin pa nung gago. Nakasama pa rin sa kanyang sa kanyang salaysay. Dapat din nakasama yun dun eh. Tsaka nakasama man yun dun, dapat hindi na niya binabasa. Dahil dapat sana ako po si tapos saka niya basahin na. Kasi para sa niya na yun, dapat alam niya na kung sino siya, ilan anak niya. O tignan mo, tingnan kita nga. Babasa ba? Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Basa. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Puta na, yung bagay na yun, babasahin mo pa? Ikaw nga gumawa niya sa salaysay na yan eh. Dapat ang babasahin mo na lang, yung mga importanteng bagay niya, ako po ay may 4 na anak, binabasa mo pa, dire-diretso ka na dapat kung totoo ka Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong. Yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may... Parang nagbabasa lang ng liwayway comics yung gago eh. Bulul-bulul pa eh. Siya gumawa niya na, sabi niya, salaysay niya yan ha. Hirap na hirap siya basahin. Pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa.
May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nabasa niya yan. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala. Kung ako kay Lacson, pauwiin ko na to eh. Pauwiin ko na to. Kasi, hindi ganito ang hindi ganito yung magsasabi ng katotohanan eh. Parang binabasa lang niya yung ginawa na babasahin niya para sa kanya. Di ba? Sabi pa nga ni Marcoleta, ano ka ba? Nagkamot pa nga eh. Kung iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang, maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Lipat. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Basa. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung... Pinuna na naman siya nung handler niya. Baka magkalat pa Nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat. Tama na yan. Kung paniniwalaan yan, pero baka makulong pa to kasi kakasuhan pa nila Romualdez to eh. Kasi tinanggi, di ba? Tinanggi yung mga pinagsasabi nito. Sa haba ng PC ng mga binabanggit nito. At saka ito, mga friend. Nung una, sa daldal niya, humingi siya ng proteksyon. Gusto niyang mapailalim ng Witness Protection Program. Pero nung bandang huli na, nagbago isip niyan. Hindi na lang daw siya magpapa-Witness Protection Program. Bakit? Sabi niya, kaya ko namang proteksyonan ng sarili ko sabi niya. Marami naman akong mga kasamahan. Siguro, baka nagbago yung tuktok ng gago. Bakit? Pag pinailalim siya sa Witness Protection Program siyempre, didikdikin siya nung mga hindi siya, mawawala siya sa puder ng handler niya, di ba? Kaya nung bandang huli nito talagang gusto nang bigyan ng Witness Protection Program to kasi nga parang pasabog daw dahil ito lang nga itong bugok na to ang bumanggit ang nagsama kay Saldico ay kay Romualdez. Yun ang nangyari dito. Hindi ko sinasabing mga friend. Pero marami pang ganito na ilalabas itong mga Duterte block nito sa Senado. Baka ito na yung sinasabi ni Sarad Sayad na gusto niya ng bloodbath Ito baka ito mga to. Bali, bakit pa nga siya papailalim sa witness protection Siyempre, dapat ang magpoprotekta sa kanya, yung handler niya. Hindi yung Senado. Di ba? Nadulas siya, humingi siya ng witness protection program. Bandang huli, binawi niya. Hindi na, kaya ko ng proteksyon ng sarili ko, sabi niya. Ganun yan. Sabi, may tama na si Duterte sa utak, hindi na nakakakilala. Eto, bagong dalaw.
observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Dico? He is okay. He's happy also seeing us and jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. The visit was really Yeah. very engaged. How long was the visit for? 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think, kung pwede lang sana, he would be released, kung released, or granted sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, Rodrigo said he is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, Okay na daw siya yan. Yan ang sabi niya. for the most part, we May trust acceptance na siya. So gusto niyo po matuloy-tuloy na? No, Yes. no. I think for the most part, we trust the process and we have faith in the process and in God. Yeah. That's it. But he's well. Okay na. Yeah, he's alive and well. Yeah, okay, that's as much good. as we can say. Okay. So wala din siya mensahe for everyone. Even if he has, we can. Yeah. Ma'am Elizabeth, ano pong observation nyo? Parehaso kami ng obserbasyon ni Jun Losada, di ba? Sa klase ng galaw, eh. Nangyayari yan. Ganun din, no? Kukulungin. Tapos, pagka iba na yung presidente, palalayain. Eh, ganun justice sa atin, eh. Walang kwenta. Oo. Bukas, si Dick Gordo naman, ganun din. Yun ang topic natin bukas, si Dick Gordo. Nung nag-imbestiga ng Parmali, ha? Di said, shout out. Gandang gabi, Sir Rox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ang magulo dyan, si Marcolit na high blood. O, yun nga. Wala. Klase Senado. Ay! Ang problema, si Tito Soto, Senate President ka, pinapagamit mo sa mga Duterte block yan para magdadaldal na kinidnap yung kanilang amo. Yung dahil pinapatay nun. Dapat, ewan ko David Ali Mendoza, shout out Good evening po, Karox. Doon sa hearing po, ay halata na may tinatago yung mga disgrasya. Ayaw sabihin ang lahat ng nalalaman nila. Totoo! Paano po matatanggap na state witness yan kung ayaw sabihin ang lahat-lahat ng nalalaman nila? Totoo. Ewan ko kung ano iniisip ni Remulla. David Ali Mendoza ulit Ganyan naman po, Karox. Deny to death. Lahat, huling-huli na, deny pa rin. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Kitang-kita na nga na nakapatong Sabi pa, hindi ko alam kung sino nagpatong sa akin dito. Ramon Valencia, Bossing, ako pabor na ibalik ang lahat ng nanakaw na kaban ng bayan. Kahit hindi na daanin sa batas para pandagdag sa mga gagastusin ng gobyerno o kaya ipambayad sa utang ng Pilipinas. Pati na rin lahat ng mamahaling gamit nila, bawiin din. At ipasubasta ng gobyerno. Di ba? Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Happy Librado. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe or healthy. Talagang halo-halo kalamay ang bansang ito. Tapos na ang termino ni BBM, ang kaso sa mga ay hindi pa kasi ang batas sa bansa ay para lang sa mahirap. Totoo yan. Si Jun Losada. S. Makise, shout out. David Uleto, Karox, kundi lang kasalanan sa Diyos na pumatay at ilagay ang batas sa ating mga kamay. Matagal nang may pinaglalagyan ang mga korap na opisyal sa gobyerno natin. Totoo yan, David. Rolando Salazar, shout out. Karox, huwag mo nang pantayin si Sara, baka madiscovery ng Bicor record. Baka madiscovery ng Bicor record dyan. Gawing plaka. Kalat niyo ulit Sabi ko na nga sa'yo, Kasani, sa labas ng Malacanang, pupulutin ito si paring Blenglong. Pagpatuloy itong tatanga-tanga, hoy, muba ka na dyan, nang mapalitan ka na ng mahal ko, ungas. Naman. Wag naman. Ramon Valencia, Bossing, nakakaamoy na si Sara Kim na palpak yung rally nung 9/11 halata naman na
Halata naman sa kanta niya na naghihikayat sa mga utu-utu yung kinakanta niya sa bansang Japan. Apoy daw sila na di mapatay at lumalaban na daw. Yun nga eh. Tanga talaga eh. F-Jack, shout out ah. Ang hirap sa mga yan, gagawa ng krimen, tapos pag nabuko, i-deny, sana naman makakulong na lahat ang mga mapatunayang guilty at huwag na sanang magkasuhulan gaya ng ginawa ni Jinggoy at Bong Revilla. Pwede ba namang hindi? Eh, puto yan. Kalaterit at sarap-sarap ng boses na mahal ko. Nakaka-inlove na, nakakabaliw pa. Patay tayo dyan. Maraming salamat ulit Kasani, great appreciate. Baka matuluyan ka ng mahalin yan, ha, kalat niya. Baka kung saan pa may tatuyan. Kalat niya ulit, oh, ha? Saan napunta ang bayang ito? Ano ba namang tanong yan, Kasani? Saan pa kundi diretso sa Inodoro ang bansang ito? Lulod na sa ebak ng korupsyon ang Pilipinas. Nilo Fernandez, shoutout Karox. Ang nakakatawa, ang dinalang witness ni Marcoleta, tanga at engot pa. Yun nga eh, di ba? Gago talaga eh, no? Sam AJ, oh. Kaya nga ano eh, kaya nung bandang huli, siguro baka minessage siya nung handler niya, gago, huwag ka na magpa-witness protection program, gago ka talaga. Siguradong pipit-piting ka ng mga yan. Kaya nung bandang huli, tumatanggi na siya. Kung bibigyan ka namin ng ano ngayon, hindi ho, kaya ko na sarili ko. Sabi ng gunggong. Oh. Sam AJ, Karox, ang tanging remedyo sa korupsyon ay laglag sa hukay ang mga ulo ng mga animal. Totoo. Ukom Junior, shout out. Agang magpasyon itong si Sisa. Oy, busy dapat lumuhod at nakataas sa ere mga muscle ng mga braso mo habang nagpapasyon. Umaapoy ang mahal ko. Yan ang gusto ko, chikas na umaapoy. Kaya mahal na mahal ko ang chikas na to. Sexy na. Umaapoy pa. Saan ka pa? Ikaw naman kalat ni. Sagittario, shout out. Tawa-tawa siya. Oh. Sara na wala sa wisyo. Pag yan pinakinggan mo, mabubuang gid ka. Sagittario ulit. Dapat lahat na tinuro niya, may matibay na ebidensya siyang ipakikita. Totoo yun. Isak Page, shout out. Karox, lahat ng binabanggit yung higanting lulong na si Saldico, pero sabi ni Lacson, may parliamentary courtesy daw. Ayos. Sa totoo lang, wala rin akong tiwala dyan eh. Kay Lacson. Kipista Bunao, magandang gabi po kuya. At sa mahal po sa buhay at sa mga ka-warriors. Nakakabuisit na talaga para silang naglalaro ng tagu-taguan. Ang huli ay taya. Naku po PBBM, ingat ka. Baka ikaw po ang mataya. Lagot na ang taong bayan. Papasok na si Inday Lustay. Yan. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyong mga friend. Analisa Polinar, shout out ah. Sabi ni Tia Delio. Xerox, ako po ay saludo to the max at sang-ayon to the max dun sa hatol mo po sa lahat ng sangkot na bornal at baho ng ganap. Pinaka maituturing mo pong pinakabalahura sa kasaysayan at sobrang binaboy ng mga kawatan, tulisan, ang puro po mga buhaya ang ating pong proyektong panggobyerno na dapat po taong bayan po ang nakikinabang. Dahil sa puro sing itim ng burak ang kaluluwa ng mga pesting yawa, Xerox. Di ayan, lumalangoy po tayong lahat ngayon sa puro mga kabulustugan at puro mga paawa ang ang mga pulisang kriminal. Wag na kayong
malinis at magbagong puri ng mga ungas kung tunay kayong nagsisisi at ginagamit nyo pa talaga si Lord, ano? Bye, bigyan nyo ng pureba at patunay ng taong bayan, unang-una ninyong gagawin lahat, isauli at isukan yung lahat ang mga binalahura ninyong pondo, kayong mga sindikatong pulpol. Pagka nasauli nyo na ang ninakaw ninyo, o edi ano pa ba ang dapat susunod, di ba? Magmakaawa kayo at ipasok na kayong lahat sa kulungan at doon na kayong lahat mabulok, mga timawa, mga leche, mga tiulong-tiyadili. Dahil sa kayo nagtuturuan, sino talaga ang pinaka-mastermind? O ano ngayon? Bakit kayo dapat bigyan ng protection? Aber, nung nagkakamal kayo ng mga ninakaw niyong pera, kayo bang mga pinutukan kayo ng lintik, may naramdaman takot? Aber, mga nagsipag, pasasakay lahat, pati pamilya ninyo. Tapos ngayon, hihingi kayo ng proteksyon? Di rin talaga, kasing kapal ng adobe, kapal ng mga pagmumukha nyo, ano po, Kung tutusin, kulang ang sila elektrika sa mga kawalang yaan na ginawa ninyo. Totoo yan, Tia Delica, Sir Blackjack. Huwag po tayong maging pusong mamon. Ano po? Si Blackjack? Pusong mamon? Tignan nyo po sa harapan ninyo kung ano po ang ginawa ng mga buhayang yan sa ating bayan at ating pusong mga kababayan. Habang sila pong lahat nagpapakasarap, ang kawawang si Juan, siya po ang nagbayad, nagtiis ng dusa, gutom at pahirap. Ngayon, ang tanong ko, tama ba at dapat ang kriminal magbayad ng sapat, buwis man ng buhay, ang sigaw ng lahat? Totoo yan, Tia Delica. Pipista Bunaaw. Aba kuya, nung nag-grocery ako, naisip kong tignan, binabawas sa pinamimili ko. Sa 2,880, ang bawas ng VAT sa akin ay 288 pesos. For 1 week lang po yan, po, 4 na linggo, 1,152 ang para sa isang taon. Umaabot pala po ako ng 13,824. Wala pa yung mga palengke, biro niyo po. Ganyan na po talaga kinakaltas ng gobyerno sa atin, tapos nanakawin lang ng mga gahamang buhaya. Talagang nakagalit. Abay, hoy, mga ganid na politiko, maawa naman kayo sa mga kaluluwa nyo. Sipista ulit, good night po, kuya, sa mga ka-warriors. Sumagot si lahat niyo. Good night din sa'yo. Sleep tight and may you have a sweetest of dreams. Mary Lebron, shout out. Sipista ulit, Ay, naalala ko lang po si Marcoleta at Diskaya ay may relasyon pala sa pamilya nila. Di ko po alam kung totoo ito, pero duda po ako bakit ganun na lang kung ipagtanggol ni Marcoleta ang mga Diskaya. Mga type niya si Sarah. Shirley J. Sir, shout out, Ay nako Sarah, sabi niya. Yun nga mga aso ninyo, ang laging nasa kalsada. Nakailang na bang rally ang maisog, tapos ang gulo pa ng kayong rally ng 21. Ano bang klaseng kanta yan? Sakit sa tenga, hay nako. Ang gulo ng Senado, laging may ang sasabotahe sa hearing ng Blue Ribbon. Ang daming demonyo talaga. Napasok ng mafia ang Malacanang, Senado at Kongreso. Totoo yan, Shirley. Napakalaking sunog nito. Ang problema, yung mga nakatabi kay Bongbong ng mga bombero, siya pa sinusunog. Elizabeth Scarre, good evening, Sir Rox. Yan ang mahirap sa isang magsasalita dyan na taga DPWH. Ayan at nagkakalawasan ng baho ang mga senador, congressman. At ito namang si Marcoleta, may witness na hinarap. Sa tingin ko, baka na ito ng DDS sa senador na si Marcoleta. Wala akong tiwala dito. Totoo yan.
Eh, pag nagtiwala ka sa pagmumukha niyan, eh, may something ka. Sa totoo lang, ha. Elizabeth ulit, ito si Sarah. Akala niya sa sarili niya, matino siya. At marami pa din siyang fans sa mga DDS. Hoy, di kami tanga. At mga bobong kagaya mo. At yung DDS mo, dapat dyan, sipain na yan, palabas ng bansa. Ay, nagpapasyon ata itong si Sarah. Nabubuwang na. Sakit sa tenga. Galit sa isikalat ni. Romeo Calusa, shout out. Good evening, Karox. Para sa akin, hindi credible itong witness ni Marcoleta. Pakawala ito. Totoo. Saan ang resibo o picture? Saan yung cellphone? Sabi niya, itong group chat. Dapat iyan ipakita. Siguro naman meron niyang CCTV. Ipakita rin yun. Sabi ng witness, labas-pasok siya sa Forbes Park. Mahigpit ang gwardiya dyan. Saan yung log-in, log-out ng mga sasakyan at plate numbers? Saan yun? Yun. Saan yung logbook, nakalista ang pangalan ng driver, dapat ipakita yun. O CCTV registered, dyan pa lang, mabubuko na agad. Kaya ako, hindi ako believe dyan sa witness, puro mouth drop lang, 100%. Nililigaw ang investigasyon, totoo yan. Romeo ito pa, Karox. Si Vince nagpunta ng Davao. Naku po, isang ghost project ang nadiskubre. 2022 job completed. Ngayon pa lang nag-uumpisa. Yun nga, napanood ko rin yan. My goodness naman, tapos na. Tapos the best president pa si Digong yan. Nagmamalaki ni Kitty. Kaya pulong, maghanda ka na sa palusot mo. Kaya itong si Bongbong, tahimik ang animal. At itong si Marcoleta, tiyak ito, sabit din. Dahil naging congressman din ito, 100% yan. Kaya lahat ng paraan gagawin nito. Totoo yan, ha. Romeo ito. Kung gusto nyong matodas si Digong o matodas sa konsumisyon, si Trillanes at si Motobato ang padalawin dyan. Tiyak yan. Pati si Sara masisira ulo, ha. Reynaldo Gonzales, pagpapagawa pa lang ng kulungan, maghihirap na Pilipinas sa dami ng mga magnanakaw. Total, flood control naman ang issue. At bakit di lahat nasangkot sa pagdikit-dikitin at pagbulbulin at pagtapat sa dike. Sa kakapal ng mukha, mukhang matibay at alang tigatig. Pangontra sa tingin mo, Xerox? Pwede. Lisa Cruz, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Brother Elias, shout out. Sabi ni Reynaldo, yes si Sara, ala na sa hulog. Bumubuhay na lang dyan, media, kadada, kaya nakakadepensa ang kulangot. Totoo. Julito Robilos, shout out. Brother Rox, drama ni Bato, mag-resign siya kapag na-involve si St. Joel Villanueva sa flood control. Eh di na kailangan mag-resign si Bato. Darating ng warrant of arrest ni Bato sa ICC. Lalabas na resign na rin siya. Kasi di na siya makakauwi ng Pinas. Totoo. Ulito ulit, Brother Rox. Wala namang aamin sa kasalanan. Mga convicted nga sa bilibid na napatunayan ng korte, hindi pa rin inaamin ang kasalanan. Totoo yun. Ted, shout out. Magulo nga, Karox, ang Senado, lalo pa sa miyembro ng Marcoleta at Blue Ribbon Committee, Senator Lacson. Wala namang ginawa kundi panayreklamo at pamimiki ng witnesses. Walang ginawa kundi makipagdebate. Wala namang satwiran. Walang pinag-iba kay Kimo. Kala mo mautak, wala rin. Isa pa, halata ko lahat ang iniimbestigahan. Gusto pumasok sa WPP. Kung lahat sila ay witnesses, sa ngayon, tatlo na ang nasa WPP, pinanggigigilan pa ni Marcoleta na ipasok si Diskaya, kaya laging inaaway ni Lacson at DAJ Rimulya. Kakatawa. JCO po. Si Rox, sabi ni Romualdez, di daw siya nagnakaw. Sabi ni Yap, di daw siya nagnakaw. Sabi ni Boy Dila, di raw siya nagnakaw. Sabi ni Quezon de Bola, di raw siya nagnakaw. Sabi ni Jinggoy, di daw siya nagnakaw. Sabi ni Pulong, di daw sila magnanakaw. Eh sino
Bakit walang project na na-establish? Bakit low standard ang mga project? Bakit bumabaha pa rin? Nasaan ang pera? Baka naman ghost din yung pera. Yan. Puro baliw. PJ Shop ulit oh. Lahat walang sala. Kung ganun, walang makukulong. Kung walang makukulong, di itigil na hearing na yan. Yun nga. Sayang lang ang pera ng bayan sa pagpapakain sa mga tao dyan sa Senado. Pati mga dismaya, pinapakain natin ng libre. Pinakawan na nga tayo, pinapakain pa natin ng libre. Kakaiba rin ng mga Pinoy, Ito yan. Walang patutunguhan. 3J Shop ulit oh. Pero alam mo, Sir Rox, kahit anong gawin lang katatanggi sa pagnanakaw ng pera ng bayan, hindi sila makatakas sa parusa ng tadhana. Yun lang. Tignan mo si Gongsby, nakaiwas ba siya sa ICC? Si Kibbs, nakaiwas ba siya sa kulungan? At malamang sa alamang, ma-extradite yan. Tagal nga nung extradite niyan, si Kibbs. Ay, nako. Ewan ko ba? Kala ko, nagsumulat ng Amerika para extradite yung kupal na yan. Ba't hanggang ngayon si Tebes nakatakas ba ng tuluyan batas? Si Garma nakatakas ba sa batas? Ayan. At na-deny pa ang asylum request sa US. Si Bato ba makakatakas? Ang pangalan niya kasama sa ICC, kaya kahit anong tanggi nila sa mga krimen nilang ginawa sa kawawang mga Pilipino, time will come, they will pay the price. Kaya Xerox, patient lang. Remember, patient is a virtue. Kaya nga, PJ Shop ulit oh. Ito pa, Xerox, ang tadhana ang kumikilos para sa pobreng Pilipino. Akalain mong na-dislodge si Quezon de Bola as President ng Senado? Natanggal si Marcolecta sa pagka-Blue Ribbon Committee. Mantakin mo kung itong flood control funds issue, ito si Marcolecta pa ang Blue Ribbon Committee, ay tiyak, come clean si Boy Dila, Jinggoy Revilla at marami pa. Kaya ang Diyos ay hindi natutulog. Tama. Siya ang kumikilos para sa ating mga Pilipino. Magtiwala lang tayo sa kanya. Ito naman yun. PJ Shop ulit oh. Wow, songwriter na pala si Sarah Jim Potpot. Sino kayang recording company ang mag-aagawan para i-record ang kanyang komposisyon? Baliw na baliw talaga ang dating ng bruha. Malala na, friend, di ba? Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Nakakatawa naman si Sarah. Pilit na pilit ang pagkanta. Tama nga po kayo, Tay. Di pwedeng magpolitiko kapag hindi makapal ang mukha. Totoo. Pantay na pantay ang tono. Di pwedeng bumirit. Nawa gang vice na lang siya. Maawa siya sa stress ng mga Pilipino. Sobrang sad ng porsyento. God bless as always. God bless, Marilu. PJ Shop ulit to. Xerox, may tanong ako. Sino sa inyo ang may gustong deliveran ng basura na nakalagay sa maleta? Hindi kaya basura ang tawag nila. Kasi nga dirty money yun, di ba? Galing sa nakaw, kaya basura ang tawag nila. Sa lahat naman ng basura, ito ang mabango, ang amoy sa mga kurap at hindi nila pinandidirihan. Di ba? Ano lang yung basurang tawag, friend? Parang pameke lang, di ba? Pagsasabi lang kwarta, di ba? Nagising na yung apo ko, ingay. Eddie Luna, shout out Hi, magandang gabi, Karox. Ang problema, baka walang makulong sa mga hayop na yan. Ayan, kasi ang laki ng kanilang ninakaw. Kayang-kayang mag-offer ng malaki kada mag-iimbestiga. Papalabuin ang resulta dahil malaki ang bagsak. Papatagalin ang investigasyon hanggang manawa ang mga tao. Walang maasahan ang mga Pilipino. Mabuhay ka, Karox. Yun ang mangyayari Eddie Luna ulit Ang mag-asawa ni Iskaya parang makakaligtas pa sa kulungan. Pinapalabo ni Marcolecta bakit yung putang ng matanda na yan ayaw pumayag na isauli lahat ang ninakaw nila. Puro siya ang batas. Kaya ganyan nagkaluko-luko na ang Pinas dahil dyan sa bulok na batas niyo. Totoo. Eddie Luna ulit
Yan Marcoleta, pamgulo lang yan sa Senado. Dapat yan, hinahatak palabas, puro ngawa. Siya pero hindi sa mga magnanakaw. Totoo, inaaway lang niya sila, no, di ba? Nagugulo lang siya. Talaga nagugulo siya. Ganun din yung anak ba niya yung nandun sa Kongreso? Sa ring may sayad. Oo. Eh, dilo na ulit, oh. Diyan, Karox, ang paraan nila. Kahit na umamin na at lahat kung ano-ano pa ang ginagawa nila. Kaya hindi pa mahatulan. Kasi nag-aantay pa mga yan kung magkano ang offer sa kanila ng mga magnanakaw. Pag malaki sigurado, puro salitaan na lang yan. Balik-balik na pagtatanong yan hanggang lumabo na ang kaso. Pilipino, iniimbestigahan. Pilipino din ang nag-iimbestiga. Pera-pera lang din. Kahantungan yan, Karox. May kikita pa dyan sa mga senador. Totoo yan. Baka nga ito laki kinita nito, si Escudero sa Fort Wheat. Oo, mataki mo na bago niya yung meaning ng Fort Wheat, Eh, diluna ulit. Si Marcoleta, wala yang gagawin dyan sa Senado, kundi pabor sa mga dutay. Kaya gusto niyang kumita dyan. Tanga lang ang hindi makakahalata kay Marcoleta. Tama ka, Karos. Walang patutunguhan yan. Wala talaga. Alberto Ulaer, shout out. Aroke, pag eleksyon ngayon, sino daw ang iboto ko si Pulong Duterte? Si Antonio Trillanes ang iboto ko, wag lang si George Garcia ng Comelec. Maraming bilyones, Karoke, totoo yan. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Oo. Sana nag-enjoy kayo sa ating halo-halong kalamay na topic. Di ba? God bless. Dasal. Wala na. Gulo. Good night.